Mapagpalang araw po sa ating mga manunood, lalong-lalo na po sa ating mga SSS members at pensioners. Welcome po sa ating YouTube channel. Sa video po na ito, ating pag-uusapan ang benefits o mga benepisyo ng ating mga SSS members at pensioners sa taong 2026. Ano-ano nga ba ang mga ito? Meron bang nadagdagan? Atin pong alamin sa video na ito. Unang-unang benepisyo po ay ang retirement benefit. Ito po ay para sa mga SSS members na umabot po sa retirement age. Pwede silang makakuha ng lump sum o kaya naman monthly pension. Ito po ay nakadepende sa kanilang hulog o contribution kay SSS. Para makapag-pension, kailangan ng isang SSS member ay meron siyang at least 120 months contribution kay SSS prior po sa semester ng kanyang pagre-retiro. Kung less than 120 months contribution, lump sum naman po ang makukuha. Pangalawang benepisyo ay ang death benefit. Ang death benefit po ay ibinibigay sa eligible beneficiary ng isang yumaong miyembro. At pwede silang makakuha ng lump sum or monthly pension. Depende din po ito sa hulog ng yumaong SSS member. Kung si SSS deceased member ay merong at least 36 months contribution kay SSS, ang kanyang primary beneficiaries, asawa at eligible na mga anak ay makakakuha ng monthly pension. At kung hindi po available ang primary beneficiaries, ang sunod na eligible beneficiaries ay makakakuha ng lump sum. At kung ang SSS deceased member naman ay meron pong less than 36 months contribution o mababa sa 36 months contribution, lump sum po ang makukuha ng mga beneficiaries nito. Pangatlong benepisyo po ay ang disability benefits. Ito po ay financial support para sa mga SSS member na nagkaroon ng permanent total or partial disability. Kukuha po nilang benepisyo ay monthly or lump sum. Depende din po sa kanilang naihulog kay SSS at type of disability. Ang pang-apat naman po ay ang sickness benefit. Ito po ay cash benefit na ibinibigay sa mga SSS member na hindi makapagtrabaho dahil po sa sakit. Number 5, maternity benefit. Binibigay sa mga female members na nanganak o na miscarriage. At ang pang-anim ay ang funeral benefits. Ang benefits na ito ay ibinibigay kung sino man ang gumastos ng pagpapalibing sa isang SSS member o pensioners. Number 7 ay ang EC benefits o ang Employees Compensation Benefits. Ito po ay extra financial support ng isang SSS member if it's work-related injury. So, meron po silang EC benefit. Number 8, loan programs. Kung kayo po ay isang SSS members, pwede kayong maka-avail ng programa ng loan programs ng SSS kagaya ng salary loan, calamity loan, at iba pang loan na available sa SSS. Ngayon, meron pong bago, yung SSS Loan Lite. At ito po ay pilot rolled out the first half of 2026. Maabangan ng mga SSS members. Para naman po sa mga pensioners, yung pension loan program. At ang bago ngayon, yung mga pensioners na survivor, na eligible na survivor pensioners, pwede na din silang makapag-loan. And at the same time, yung pension loan program para sa mga retiree pensioners ay from 200,000 maximum ang pwede nilang utangin, ngayon 300,000 pesos. Next po ay ang 13-month pension. Ito po ay mga benepisyo ng mga SSS pensioners na ibinibigay every December. Ang 13-month pension nila ay katumbas ng kanilang isang buwang pension. Ang bagong benepisyo pa para sa mga pensioners ay ang pagtaas ng kanilang pensyon ng 3 tranche, which is last year po, 2025, nagkaroon na sila ng increase at ngayong 2026 and 2027, meron po silang
panibagong increase. 10% para sa mga retiree and disability pensioners. 5% para sa mga death and survivor pensioners. Next ay ang unemployment benefit. Ito ay cash aid na ibinibigay sa mga SSS member na nawalan ng trabaho involuntarily. Covered dito ang mga employees, kasambahay at OFWs.